everyone, I'm Mama Sinin again. Welcome back to my YouTube channel. Panibagong video, panibagong online loan app na naman ang ating pag-uusapan. So ito ay napakatagal ko nang tinry. Siguro mga ilang months. Siguro mga ilang months na rin ang lumipas nung nasubukan ko to. And ngayon ko lang ito ma-share sa inyo kasi nga busy-busyan ako lately. Kaya naman napakabihira ako talagang mag-upload ng mga video. Pero ngayon ay meron akong chance na makapag-upload ulit. So, kung nakapag-try ka na nga dito, ay pwede mong i-share sa comment section kung ano ba yung naging experience mo para naman magkaroon ng idea yung iba. At kung hindi ka pa naman nakakapag-try dito at interesado ka sa mga ganitong serye, ay panoorin mo ang video na to hanggang dulo para malaman mo kung ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung mga kailangan ipasa, and malaman mo na rin kung okay ba o hindi ang lending app na ito. So, wag natin patagalin, ito nga ang tinatawag na ito ay ang Pesos.ph, quick loan online, under ito ng Philippine RA Financing Corporation. Meron itong 4.9 rates and 636 reviews. So, makikita natin sa features, ito yung parang pinakampang-akit sa atin para talagang subukan natin, is unlock loan up to 50,000 pesos. So, nandito rin nakalagay na transparent loan details with no hidden fees. So, makikita natin dito, meron nakalagay na loan term is 120 days. And then, meron silang repayment plan na first term repayment amount. So, dito 120 days. So, okay yon, maganda yon. Pero, yung mga ibang lending kasi is nakalagay nga is 120 days. Pero, yung kanilang first repayment, parang binayaran mo na rin yung hiniram mong pera. Kasi nga, sa first, second, third repayment na sinasabi nila na 120 days, so sa loob ng 3 months, mahigit, ay hindi equal yung pag-divide nila sa iyong babayaran. So, sa first repayment pa lang, napakalaki na, parang binayaran mo na nga yung hiniram mong pera. So, sa second and third, dun lang bababa yung babayaran mo yung matitira lang sa pinakang total ng iyong payment. Yun po yung isa sa iniiwasan din natin. So, parang inaakit lang tayo, 120 days, okay, 120 days. Pero, ang kanilang pag-divide ay hindi po equal. Instant loan approval in minutes. So, sobrang bilis lang nun. Kung minuto lang ay malalaman natin kung tayo ba ay approve. And nakalagay dito is instant. So, let's see. Install na nga natin yan. After nating ma-install, ay i-click natin ang open. And then, so, dahil nga bago lang tayo dito kay Pesos.ph, kailangan natin mag-register. So, katulad din ng ibang mga online loan app, kailangan natin ilagay ang ating cellphone number and then makaka-receive tayo ng verification code. So, after nyan, click na po natin ang next. Once na naka-receive na tayo at na-attach na natin, makikita natin dito is welcome, 20,000 maximum loan amount can be. So, nakalagay dito is 0.06% per day and then ang kanilang term is 120 days nga. So, click natin ang obtaining my limit and bago pala natin i-click yan, makikita natin sa baba na under dito ng SEC. So, SEC register. So, tingnan natin kung okay talaga kung ikaw ay SEC register. Pero, karamihan kasi ngayon nakalagay is register sila doon. Pero, in the end, hindi naman okay yung kanilang lending app. So, wag tayo maniniwala din sa mga ganun. So, after natin maklik ang obtaining my limit, ay makikita natin ang permission request. So, i-understood lang natin yan. And then, eto na nga, meron na tayong sasagutan dito. So, meron ditong 5-step. So, ang pinakauna ay basic information. So, ito naman mga basic information, napakadali lang kasi about lang to talaga sa atin. And then, kapag nasagutan na natin yan, i-click natin ang next. And then, dito ay makikita natin yung second is income information. So, nasa income na agad tayo. Pero, syempre, dapat nga is meron kang trabaho bago ka makapag-apply dito. Pero, yung iba naman lending app, kung wala naman, nasa choices naman yung housewife or unemployed, pwede din natin ilagay yung kung talagang wala tayong trabaho and gusto lang natin humiram ng pera pandagdag budget. Pero, asahan po natin na mababa lang ang magiging offer nila kapag ganun po yung mga nilalagay natin, okay? So, ang pangatlo ay document information. So, ito na nga yung ating valid ID na kailangan gamitin. So, usually is mga government ID ang mga tinatanggap dito sa mga lending app.
So, once na napicture na natin yung ating valid ID na gagamitin, kailangan din natin mag-face verification. So, tayo mag-selfie, and then kapag okay na yan, ay nandito na tayo sa pang-apat na step. So, ito yung contact verification. So, dito ang hinihingi ni pesos.ph ay 3 contact reference. So, once na i-attach natin yung ating mga contact reference, click lang po natin ang next. And then, ang pinaka-last po ay receipt information. So, dito ay kung saan pwede nilang i-transfer yung pera na hinihiram mo, and then kung saan ka rin pwede magbayad. So, meron silang GCash, meron silang e-wallet, and then bank card. So, syempre, usually nga ay GCash ang ating ginagamit. So, click natin ang e-wallet. And then, meron nga GCash, GrabPay, PayMaya. So, click natin ang GCash. After nyan, click na po natin ang next. And dito, makikita natin, congratulations, you have finished all the certifications. We have the best portfolio for you with a 90% approval rate. Apply now. So, click natin yung apply now. So, after natin maklik, ang pinakang limit lang na offer ni pesos.ph is 1,500. So, inuulit ko, kung ikaw ay walang magandang trabaho or hindi ka government employee, ay asahan mo, mababa lang talagang offer sa mga ganitong online loan application. So, sige, apply natin ng 1,500, and then nakikita natin dito is application submitted. Kasi nga nakapag-fill up na tayo kanina. The application result will be updated within 10 minutes. Please check in the app. So, after 10 minutes, balikan natin yung ating application. So, ay makikita nyo under review. So, date is April 10, 2025. So, April pa pala ako nag-try nito. Ano nang date ngayon? May, June. Ay, April. Oh, May. Oh my God. One month lang pala nakalipas. Parang feeling ko kasi sobrang tagal na. Yan. So, date of application is April 10, 2025. Application amount, 1,500. Loan duration, 120 days. Number term is 2 terms. So, yun yung pagbabayad natin kung ilang repayment tayo, first and second lang. And then, bank name is GCash. So, aking bank account. So, yan, habang naghihintay nga tayo is, tingnan natin yung ilang review about dito kay pesos.ph. Yung ilang comments kay pesos.ph. So, unahin natin yung nag-rate ng 5 and then pababa. So, pili lang tayo kung ano dito ang kailangan nating basahin. So, eto. Sabi ni Jelia, an extremely long term of 120 days only collect necessary information and the data collection restrictions are extremely strict. The interface is simple and easy to understand. With soft colors, I already have 7 loans and so far they can still continue to provide loans. The loan amount is 15,000 pesos even when the mobile phone is overheating seriously. It still runs stably. The app has done a good job in restricting data collection. So, ayan, naka 7 loan na daw siya dito kay pesos.ph. So, tingnan naman natin sa rate ng 4 star. For now, I give you 4 star only because I'm still waiting the processing of my loan. I change it 5 star if I receive my loan. So, yun nga, yung 10 minutes daw tayo maghihintay para malaman kung tayo approve or decline dito kay pesos.ph. So, hanap pa tayo dito ng ibang comment. So, may nagsabi, Christina Kabike, maganda feedback nyo. Try ko din sana mag-apply for loan. Sana ma-approve. So, kasi sa mga feedback yung iba talaga bumabase kapag okay. Pero, hindi talaga maiiwasan. Pag merong positive comment, meron din talagang negative comments. So, try natin dito kay rate ng 1. 1 na agad. Worst lending app ever. I applied and got my credit limit. Upon checking, it suddenly go on his due date with the amount of 700, but no disbursement happened. Now I'm overdue from the loan I didn't receive. Reaching their CS are useless. This all was a nightmare. So, ayun nga, na-approvehan siya ng 700 lang, and then
hindi naman niya na-receive yung 700 pero siya ay sinisingil ni pets.ph. So, lumalabas na scam ang lending app na ito kapag ganito ang kanilang gagawin. Di ba? Ito, one rate. Don't upload this app. Borrowed 1.5 and my due date is 7 days after I loaned the said amount and the service charge is 550 for 7 days. Worst online loan app ever. They did not show me how was the breakdown or interest occurred by already sent 930 on my GCash account without even acknowledge me. So, ayan, na-approvehan nga si Music Check ng 1.5 and then wala itong any information about dun sa loan niya. Basta na-receive na lang niya is 930. So ang interest pala nito is 570 for 7 days lang. Hindi totoo yung 120 days. So, sobrang laki guys. Hanap na lang ng iba pag ganito. So, yan yung mga ayan, comments nila. So, nasa inyo na kung gusto nyo subukan to or hindi. So, pinakita ko sa inyo yung mga positive and negative comments about dito kay Pesos.ph. Yun ngang isang positive comments ay pang 7 loan na niya dito kay Pesos.ph. And then, ang kanya nahihiram niya is 15,000 pesos. And then, dun naman sa negative comment is ang credit limit niya is 1.5. So, naaprubahan nyo nang hindi niya nalalaman kasi nga wala man lang any breakdown itong si Pesos.ph para makita niya yung interest ng pera na hinihiram niya. So, basta pumasok na lang sa GCash niya yung 930 without any permission na talagang igagrab niya yung pera na yon. Kasi nga, yung interest is 570 pala for 7 days lang. Hindi po 120 days. So, sobrang laki. At kung nakita niya agad yon, di sana hindi na siya tumuloy sa ganitong lending app. Kasi nga guys, imagine, 930 lang na-receive mo. And then, yung pinaka-interest niya is 570 na sa loob ng 7 days. So, sobrang laki po nun. Kaya naman, much better na maghanap na lang tayo ng iba. So, ang dami pa naman dyang online lending app. And, hindi po porket under ka ng SEC ay talagang maganda na ang iyong pautangan online. So, ayan lang for today's video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.